Hindi na naman personal na nagpunta si Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng National Bureau of Investigation kahapon December 11, kundi nagpadala lang ito ng sulat sa pamamagitan ng kanyang abogado. Sa isang press conference sa kanyang opisina, sinabi nito na inaasahan na niya ang patong-patong na kasong ihahain laban sa kanya. Kasama na rito ang mga kaso na walang bail at posibleng magkaroon ng warrant of arrest. Gayunman, tiniyak ng Vice Presidente na hindi siya tatakas o magtatago sa ibang bansa. No, I do not plan to leave the country, or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. Kung madetine man siya, ay gusto niyang manatili sa bansa para makita pa rin ang kanyang mga anak. Samantala, sinabi ni VP Duterte na naniniwala siya na hindi magiging patas ang gagawing investigasyon ng NBI, kaya hindi na rin siya pumunta ng personal dito. Wala rin namang magbabago dahil sa una pa lang ay may plano o desisyon na ang mga ito laban sa kanya. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito. Dahil kung nakita nyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na mga, sorry hindi ko maalala yung exact words na sinabi, pero sinabi niya in gist, sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. So sa makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias. Bukod sa pronouncement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malinaw na rin aniya sa kanya ang posisyon ng Department of Justice kaugnay sa mga nangyayari. Kung nakita niyo rin yung interview ng isang USEC ng Department of Justice, sinabi niya a threat is a threat. Well, if you're a lawyer, you would argue na no, there's several kinds of threats, but nakita nyo na doon pa lang sinabi na niya kung ano yung position niya. At as a USEC of DOJ, we expect that that is the position of the Department of Justice. Kaya binigyang diin ni VP Duterte na pumunta man siya o hindi sa tanggapan ng NBI, naniniwala ang kanyang kampo na magkakaroon at magkakaroon pa rin ng kaso laban sa kanya. Inaasahan na rin nila ang worst case scenarios gaya ng removal from the office o ang impeachment complaints laban sa kanya at patong-patong na kaso na hindi na rin nila ikagugulat. Pinaghahandaan at pinag-aaralan na lang aniya nila ang mga reklamo o kasong ihahain sa kanya. Jen Deresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.